Sofia was brought as secluded room when they arrived at the headquarters. Naiwan sa waiting area si Adriana. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na makakapasok siya sa ganong klaseng silid. Maliwanag ang ilaw roon kahit walang bintana. Tanging isang malaking salamin sa isang dako ang nakikita niya. Sa mga pelikula lang niya napapanood ang mga ganitong lugar. Sa labas ng pinto ay alam niyang naroon ang taong naghatid sa kanya. Dahil doon ay lalong lumakas ang kaba niya. Pakiramdam tuloy niya ay isang pusakal na hindi makapagpapatiwalaan kaya kailangang bantayan dahil laging tatakas. Pakiramdam niya ay may mga matang matatamang nagmamasid sa kanya. Napadako ang tingin niya sa malaking salamin sa dingding. Wala sa loob na tumayo siya at naglakad patungo sa malapad na salamin. She brushed her hands over it lightly. Wala siyang makita roon kaya bumalik siya sa upuan. Mahigit 5 minuto na siyang nakaupo roon pero pakiramdam niya ay parang napakatagal na niya naghihintay roon. Napakislot siya nang maramdaman may pumasok sa kwarto. Natigalgal siya na makita ang pumasok. Nabigla siya at hindi alam ang magiging reaksyon. She had dreamt of seeing this man again but not this way. Hello, Sofia. You? What am I doing here? Nagugulahan tanong niya. We just want to ask you a few questions. Why are you here? Putol niya sa anumang sasabihin nito. Naisip na niya ang posibilidad na makita niya ang binata pero nagulat pa rin siya nang kaharap na niya ito ngayon. I work here, Sofia. Of course. How could I forget? Sarkastikong sabi niya. Hindi ito kumibo. So this is what you meant when you said you work with the government? She snorted. Bumuntong hininga ito. Yes, criminal investigation. I'm so impressive. Putol niya sa sasabihin pa nito. Malalim ang naging pagbuntong hininga nito. Marahil dahil sa pagmamatigas niya, tila pinipilit nitong huwag patulan ng galit niya. Sofia, please, be reasonable. I shouldn't be the one questioning you here dahil mas hawak ng ibang division ang kasong ito, but I don't want to see you in trouble. So please try to cooperate. Gusto nang matunaw ng galit sa puso niya sa pagsisinungaling nito noon sa kanya. Bumuntong hininga siya bago umupo. Before I answer your questions, I have the right to know kung anong kinalaman ko dito. Am I in trouble or something? Do I need to call my lawyer? Tinitigan siya nito ng matagal. Inakala niyang hindi na ito sasagot pa ng mga tanong niya. Not yet, but if you want the presence of a lawyer, nasa sa'yo yun. You're not being arrested or anything, kung yun ang pinag-aalala mo. Hindi mababakasan ng kahit anong emosyon ng mukha nito. He simply looked at her as thought it was their first meeting. Why am I here then? Naguguluhan pa rin tanong niya. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago muling nagsalita. We've been tracking a cyber criminal who's been on the loose for almost 2 years now. Binuklat nito ang dala nitong folder at binasa ang nilalaman niyon. The hacker's been engaging in a brash spree of high-tech stunts like breaking into the website of big companies and copying their proprietary software, intercepting and stealing computer passwords, altering computer networks, especially government website, breaking into the reading private emails, money laundering and identity theft using a more advanced technology to hide his or her location. Name it and this criminal has done it. Hindi niya maiwasang hindi hangaan ang itsura ng binata. After more than a year, he looked different. With his white polo shirt rolled halfway to his arms and fitting old denim jeans, he looked domineering and resolute. Malayo sa lalaki na kilala niya noon na palabiro at masiyahin. What do I have to do with this? Miss Corbell, so we're suddenly formal with each now? He let out an exasperated breath. Inside this damn room, yes. Suit yourself, Agent Arbolado, she mocked. Drop the sarcasm, Sofia. It's not doing us any good. Binasa nitong muli ang nilalaman ng folder. So am I a suspect here? Tanong niya pagkatapos ng mahabang sandali. Let me guess, dahil ba sa background ko kaya pinagdududahan niyo ako?
No, you're not a suspect. Muli ay naroon ang kaseryosohan sa mukha nito, malayo sa lalaking kilala niya. Yet, dugtong nito. What do you mean? Almost 2 years ago ay nakatanggap kami ng report about a multifaceted cybercrime organization notorious for hosting illegal business here and abroad. It offered web hosting services and internet access to all kinds of criminal with individual activities, earning more than 400 million pesos in 1 year. It was difficult to trace since it wasn't a registered company, and its sole domain was registered to anonymous addresses and only trades in untraceable electronic transaction. The authorities have been tracking in this case for almost 2 years now, but only this past few months has the NBI been directly involved. The hacker right-tapped NBI agents, broke into our computers and obtained information about the undercover business that we run. Do you know what that means to the Bureau? Nauutal na tanong nito. Yes, but I still don't get why I'm here. So I'm a programmer, one of the best among my contemporaries. I still don't see why I'm being questioned. Maraming programmer sa Pilipinas at sa buong mundo. Bakit ako? Kanina lang ay tumanggap ka ng grand prize sa isang sikat na noontime show. You know the mechanics of the game show. The lucky winner will be selected electronically by a computer. Sasagutin na sana niya, pero natigilan siya. Napanganga siya sa ideyang gustong pumasok sa isip niya. No, that can't be. Don't tell me that the prize has been manipulated. The look in his eyes only confirmed her fears. Pakiramdam niya ay narinig lahat ng lakas ng taglay niya kani-kanina lang. Napahawak siya sa upuan upang kahit papaano ay mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. But how did it happen? She asked wearily. You tell me, he said looking directly into her eyes. Hinintay nito ang paliwanag niya subalit na natili siya nag-iisip. Apparently, the show's computer program was hacked, guaranteeing that your cellular phone number would be selected by the computer when the random selection for the lucky downloader is made. Kailangan confirm pa namin iyon sa aming programmer kaya hindi ka na namin kaagad inaimbitahan dito. Kaya pala may pakiramdam siya mula pa noong bago sila pumunta sa noontime show na may mga matang laging nakatitig at nakasunod sa kanya. Sinusundan pala siya dahil maraming posibleng tumakas siya. We did a background check on you and we gathered that you once used Lovelace as code when you were still in high school. Naalala niya iyon dahil muntikan na silang ma-expel na magkaibigan dahil sinubukan ng mga itong i-hack ang school files para makakuha ng leakage sa final exams. Nadamay siya dahil sa code name niya ang ginamit ng mga ito. She tried to clean up all traces dahil madadamay siya, subalit nalaman din iyon ng school administration. But they were able to deny the allegations dahil walang ebidensya nakuha. That day, she lost 3 of her good friends. Yes, once, but that was a long time ago. Matagal ko nang hindi ginagamit yon. That show's hacker used the code Lovelace. Are you denying that you hacked the show's software program? I won't deny that I do hack noon at kahit hanggang ngayon, pero hindi para sa ano paman. I'm not a cracker. I only do it for run. Basically to test my abilities. I break into software security of companies for non-malicious reason. I belong in a hacker community and we follow certain rules of ethics. And when we hack, we usually inform our subject. We show them the holes in their software system. We're actually doing them a favor. And you do that for free? Of course. You won't understand me. Umiiling na sabi niya. Hacking for me is like jumping in a high bungee or from a plane, diving under the deep blue sea or climbing in the conquering Mount Everest. My blood rises in excitement when I successfully hack into someone's computer system. But I only do it for fun and excitement. Mataman siyang tinitigan ng lalaki bago ito humawak sa batok. Alam mo ba ang bigat ng kinasuungan mong ito kung sakali, Sofia? Yes. Tears started to form in her eyes. She felt helpless. If I didn't win the prize in a fair game,
then why I will return it? I didn't do anything wrong, and I'm not that low. Nagulat siya nang abutin siya nito at ikulong sa mga bisig nito. Mahigpit iyon na tila ba anumang sandali maglalaho siya. Pakiramdam niya ay ligtas siya roon. She enjoyed the warmth of his embrace. Kung sa ibang pagkakataon marahil iyon ay matutuwa siya. Ruel was torn between doing his job and giving Sophia the benefit of the doubt. Isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing dapat lang siyang maging patas sa pagpapatupad ng batas. But a part of him screamed that Sophia was innocent and probably a victim, na maaring biktima ito ng kung sino mang gustong takasan ng batas. Habang wala pa silang matibay na ebidensyang hawak, ay mananatiling malaya ang dalaga. Alam niyang hindi nito magagawa ang manloko at manlamang ng kapwa. She had always been sweet and cheerful. Laging nakangiti. Kahit napakaseryoso nito minsan, hindi niya maintindihan ang protectiveness na bumangon sa kanyang sarili para dito. Kahit nung una niya itong makilala, ay tila nais niya itong protektahan at ikulong na lang sa kanyang mga bisig. She had been doing a lot of things inside him na ngayon na lang niya naranasan sa buong buhay niya. Damn, he must be crazy or something. Hey, are you okay? Puko ng kaibigan ni Sophia na si Annette. Professor din ito sa computer school kung saan siya nagtuturo. Ito ang una tanging nakapaglagayan niya ng loob kahit na medyo nalalayo ang edad nilang dalawa. Matanda ito ng 5 taon sa kanya. Palakaibigan at masiyahin ito. Hindi naging madali para dito ang buhay dahil lumakli ito mag-isang iginapang pag-aaral. 5 magkakapatid ang mga ito subalit iba-iba ang ama. Si Annette ang panganay sa magkakapatid at tanging ang pang-apat at ang bunsong kapatid lang nito ang magkapareho ng ama. Mula na maghiwalay ang ina nito at ang huling kinakasama noong 6 na buwan na pa lamang ang mga bunsong kapatid nito, ay ito na ang tumayong breadwinner sa pamilya. Matalino ito at nagpursige sa buhay. Habang nag-aaral sa pamamagitan ng scholarship, ay naglalabada ito sa ilang kapitbahay ng mga ito nung high school. Nang makatungtong ng college, ay pumasok ito ng part-time job sa isang fast food chain bilang service crew at minsan naman ay kahera upang tustusan ng pag-aaral at makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid. Nang makatapos ay kaagad itong pumasok sa trabaho dahil umalis ang ina nito at sumama sa kanyang ibang kasama at iniwan mga ito. What? Naku ha, kanina pa ako nagsasalita dito, friend. Tapos wala ka man lang na-absorb kahit ni isa? Isang mundo ka na ba nakarating, ang layo na ng iniisip mo? Umiiling na tanong nito. Inilapit nito ang swivel chair sa kanyang mesa upang magkarinigan sila ng maayos. Pasensya ka na, Annette. May iniisip lang ako. Problem? Can I help? Seryosong tanong nito. Umiling siya. She wasn't ready to tell anyone what she was going through, kahit pa sa kaibigan, marahil dahil hindi niya iyon kasanayan. Are you sure you're okay? Para kasi ang lalim ng iniisip mo mula pa kahapon. Nag-aalala ng tanong nito. Okay lang ako. Thanks sa concern. Medyo stress lang siguro ako sa trabaho. Tumango lang ito pagkatapos siyang tingnan ng mataman. Napatigil sa paglalakad palabas ng campus si Sophia nang makita niya ang lalaking nakasandal sa gilid ng isang itim na kotse nakapark sa gilid ng kalsada. Gusto niyang pagalitan ng sarili sa kabang nararamdaman niya pagkakita kay Ruel. God, she miss him a lot. Kahit ilang araw pa lang lumipas mula nang huli niya ito makita. She was already making a fool of herself. Lagi siya nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Ginugulo nito ang kanyang sistema gaya nung una silang magkita in a way like no other man has. Napatuwid ito ng tayo nang makita siya. Ngumiti ito. Pakiramdam niya ay parang umaliwalas ng panahon at naging magaan ang kanyang pakiramdam. What are you doing here? P-Lord, just the sight of him makes my knees buckle. He looked gorgeous in his white polo shirt, carefully tucked under his ruggedly faded jeans. Does he have an idea how gorgeous he looked like in those terms? I know it's a bit late, but I came here to explain. We didn't get the chance to talk the last time. About what? Alam niya ang naging paghiwalay nila noon ang tinutukoy nito, but she pretended not to understand it. Just stuff. I don't think there's any to talk about. Hindi ba malino naman ang lahat? No, Sophia, you don't understand. Anong hindi ko naintindihan?
That you lied to me habang magkasama tayo. That everything you showed kung sino sa mga ito part of your undercover mission. God, I didn't even know your real name all along. It's not what you think. I meant to tell you about my job. I was really attracted to you at hindi ko gustong matapos doon ang pakikipagkilala natin. I really meant to... Sabihin mo sa akin na totoo, Ruel. Planado ba ang meeting natin sa Palawan? Have you been working undercover all along at sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa akin without my knowledge? Alam mo ba na suspect ako noon pa? Pinigilan niya ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay pero natutuhan niyang harapin ang lahat ng iyon. She learned from experience that crying made the person weak and vulnerable, and weakness gave one's opponents a chance to defeat you. Vulnerability exposed a person like an open book. So ngayon, hindi niya kailangan ng alinman doon. Hindi. Our meeting wasn't arranged fix gaya ng iniisip mo. Nagulat din ako nung malaman ko ang pagkasangkot mo sa kaso at ikaw ang tinuturo ng mga ebidensyang nakalap ng mga tauhan ko. Ni wala akong koneksyon sa kaso mo noon. As a matter of fact, ni hindi ka involved sa kaso noon. Tila nahahapong hinagod nito ang batok at mataman siyang tinitigan. I don't know what to believe anymore, Raul. Listen to your heart and tell me kung naniniwala kang kaya kong gawin iyon sa'yo. Inabot siya nito at mahigpit na niyakap. Hindi niya maintindihan subalit nakaramdam siya ng kapayapaan sa ginawa nito. He could easily make her forget all her worries. God, I missed you so much. His voice sounded distraught and uneven. Hinayaan niya makulong siya sa mga yakap nito. Pakiramdam niya'y payapa ang loob niya roon. She must be really going crazy. I'm afraid, Ruel. She trembled in his arms. She wasn't sure if it was because of her anxiety or the effect of his comforting touch circling her back. Shh, sweetheart. Maayos din ang lahat. She looked up and met his eyes. He continued holding her for what she seemed to be a lifetime. Then as if he were in a trance, he bent his head and kissed her lips gently. Tila ba masasaktan siya nito kapag naging mas panghas ang halik nito. She responded to him like she had been waiting for this. She even moaned in protest when he broke the kiss. His damp finger lightly brushed her moist lips. Pagkatapos mag-usap ay inihatid ni Ruel sa Sofia sa bahay ng tiyahin nito kung saan ito tumutuloy. Sa gate pa lang ay sinalubong na sila ng ilang reporters at media men. Pinalibutan sila ng mga ito at hindi magkandamayaw sa pagkuha ng statement at pictures. Kitang-kita niya kung paano pinahintulutan ng dalaga at tila mukhang hihimatayin na ito anumang oras. Damn, these people were like flies around garbage. Sa bilis ng pang-amoy ng mga ito sa balita. News about the show's hacking problem must have leaked faster than they anticipated. Parang gusto niyang matunaw ng puso niya pagkakita sa nalilito at gulat na reaksyon nito. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig at iginiya sa kanyang sasakyan. Mabilis na pinasibad niya iyon bago pa ito makapag-react. Are you okay? Tahimik lang ito at parang tulala. Sofia, talk to me. Itinigil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada nang matiyak niyang malayo nang narating nila. Alam na nila? Bakas ang takot sa mukha nito. I'm sorry about that. Hindi ko alam kung paano lumabas ang balita ng ganong kabilis. Halos nanginginig ito sa takot at nagsisimulang mamuo ang mga luha sa mga mata nito. Nagulat siya sa naging reaksyon nito. He might find me. He'll come to me. No. Tila hindi nito narinig ang sinabi niya. Nagsimula na itong umiyak. Niyakap niya ito ng mahigpit upang masiguro niyang alam nito na naroroon lang siya sa tabi nito. Sweetheart, don't cry. Andito ako. Sino tinutukoy mo? Tumingin ito sa kanya. Tila nagulat pa siya nang kaharap dito. Don't let the news about me come out. Don't let him find me. Sofia, calm down. Who's going to find you? Niyugyug niya ito sa mga balikat nito dahil mukhang bahagyang nawawala ito sa sarili at hindi naririnig ang tanong niya. Hindi niya naintindihan ang matinding takot na sa mukha nito. Niyakap uli niya ito ng pakalmahin. Jake, nilalaki ang mga matang sagot nito. Iniabot ni Sofia ang baso ng tubig kay Ruel pagkatapos niyang uminom. Dinala siya ng binata sa bahay nito dahil nalaman nilang maging sa opisina ng NBI ay mayroon ding ilang local reporters ang naroroon.
Kinuha nito ang telepono at nagdial. Ramos, dammit, ano nangyari? Pabalik-balik ito sa paglalakad habang nakikinig sa kausap na sa telepono. Mabilis nitong hinanap ang remote ng TV at binuksan. Sa channel kung saan may balita nito iyon inilagay. Kasalukuyang kinukuyog ng mga reporter ang President at Chief Executive Officer ng TV network kung saan ipinalabas ang nahack na noontime show para sa isang ambush interview. Hindi magkamayo ang mga ito sa pagtatanong tungkol sa balitang na manipulate ang resulta ng game. Wala pang lead kung sinong grupo o individual ang responsable sa pag-hack ng programa, but we want to assure the public that everything's under control now. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang kaso, and we assure you that we will find this culprit. Rest assured this incident is under the surveillance of the law. Anong CEO ng TV network. Sir, gaano ho katagal bago matrace ang source ng hacking? Tanong ng reporter. The NBI have cooperated with the ISPs and telecommunications company para makakuha ng sapat na ebidensya. The moment they have the necessary information, we assure you na madali nilang matutukoy ang mga gawa nito. In the meantime, ay nakahold na ang promo and we will apologize for what happened. Bukas ay ipapalabas ang bago naming programa na tiyak na magugustuhan ng mga manonood. And this time, we've made sure na we'll equip ang system ng game show to prevent this from ever happening. Iyon lang at nagmamadaling nag-excuse ang CEO ng naturang channel. Dumating na ang kinatatakot niya, lalo nang lumaki ang kaso. Uminom uli siya ng tubig pagkatapos patayin ng binata ang telebisyon. Her face shouldn't appear on the news dahil matutuntun siya nito at masasayang mahigit 2 taon niyang pagtatago. Are you okay? Tell me about it, Sofia. Tanong ng binata nang kumalma na siya. Tiningnan lang niya ito bago muling nahulog sa malalim na pag-iisip. She contemplated whether she finally let anyone know about her innermost fears. Hindi pa nangyaring naging open siya kahit kanino maliban sa kanyang mami nung nabubuhay pa ito. After she died, she felt more alone and vulnerable. Si Ruel ang unang taong pinagkatiwalaan niya pero sinira nito ang tiwalang ibinigay niya dahil nagsinungaling din ito sa kanya. You can trust me, he said softly. For a big man like him, she didn't expect that he was capable of being tender. Pero tama ito. Sa kaibaturan ng kanyang puso, alam niya makapagtitiwala siya dito at walang higit na makakatulong sa kanya kundi ito. Huminga siya ng malalim bago nag-umpisa magkwento dito. 16 na taon ako nung namatay ang daddy ko sa isang car accident. Mom and I had a hard time coping from this loss. We had bills to pay, the house mortgage, and my studies to finance. Then 4 years later, nag-asawa ulit si Mommy. Si Jake. Nagkakilala sila sa grocery store kung saan nagtatrabaho ng part-time si Mommy. Hindi ako tumutol dahil karapatan ni Mommy ang maging masaya. But somehow, I couldn't understand my hostility towards him. Sandali siyang tumigil sa pagbalik ng alaala. Mga alaalang matagal na niyang ninais ibaon sa limot. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata sa pag-aakala na sa mga namayapang magulang, she missed them so much. Maybe it was because he was 10 years her junior, or maybe because I didn't like him personally. I knew Jake even before and he and my mom met. She paused for a moment and looked at him. Jake and I were introduced by a common friend when I was still in college. Nililigawan niya ako but I turned him down. Coincidence, right? She looked at him. Tumangulang ito. Hindi niya alam kung dahil sumasang-ayon ito o hinahayaan siya magpatuloy. But I don't believe in coincidences, Ruel. What do you mean? I just found it odd na isang buwan pagkatapos ko siyang basti din, nagkakilala sila ni Mommy at nagkagustuhan hanggang sa magpakasal sila. Hindi kasi sinabi kay Mommy na una ako niligawan ni Jake bago siya. She was just so happy and in love. How can I spoil her happens? Bata pa siya at alam kong kailangan niya na makakasama sa buhay. She started at him helplessly. Ano nangyari sa pagsasama nila? Muling tumulo ang kanyang mga luha habang binabalikan ang nakaraan. Sofia, hindi mo ako kailangang sagutin ngayon. Malumanin na sabi nito. Umiling siya bago pinunasan ng mga luha sa pisngi. No, I have to tell you. I need to or else I would go crazy. I don't think I can keep it to myself anymore.
May iba pang pagkakataon. Umiling siya at nagpatuloy. Alam kong masaya si Mami sa unang buwan ng pagsasama nila. Nakikita ko iyon sa kanyang mga mata kapag dinadalaw ko siya. I was in college then and living on my own. Then after a few months, napansin kong lagi siyang malungkot at nagiging magugulatin. Lagi siyang balisa pero wala siyang sinasabi sa akin kahit kinukulit ko siya kung may problema ba. Akala ko naninibago lang ako sa kanya dahil dumalang na kami magkita. Naging busy na ako sa school at part-time job. One summer, pagkatapos ng graduation ko, ay umuwi ako at dinatnan ko siya sa bahay na halos hindi na makagalaw at hindi maibuka ang mga mata sa matinding pagkakabugbog. That bastard had been abusing my mother both physically and emotionally. Pinagbabantaan niya si Mami na ako ang pagbabalingan niya kapag iniwan niya ito at nagsumbong sa mga otoridad. Tumigas ang anyo niya sa galit. Go on, he encouraged. Tumawag ako ng ambulansya. God, kung nahuli ako ng ilang minuto pa ay baka she would have died of eternal bleeding. Humingi ako ng court order laban sa stepfather ko pero lalo nang lumaki ang aming problema. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? He stalked me. Ayon sa kanya ay ginawa lang nitong daan ng Mami upang mapalapit sa akin. Namahal niya ako at hindi na niya sasaktan si Mami kapag pumayag akong sumama sa kanya. Ang sabi niya ipapatayin niya ito kapag nagsumbong ako kahit kanino. Isang araw ay dumating siya sa bahay at pinipilit niya akong sumama sa kanya. Mom and I tried to ask for help pero nagawa niya akong kalad ka rin at may pasok sa sasakyan nito. Nasundan kami ni Mami at sinubukan niyang pakiusapan si Jake pero hindi ito nakinig. Takot na takot ako noon sa maaari niyang gawin sa aming dalawa kaya na makahanap ako ng pagkakataong tumakas ay nagawa kong buksan ng pinto ng ilang beses kung sinusubukan sirain. Hindi pa kami nakakalayo ni Mami nang dumating si Jake. Hinabol niya kami at sadyang binundol ng sasakyan namin. Tumigilit siya sa pag-aakala sa huling pagkikita nila ng kanyang ina. Then the car crashed, she whispered. Naikuyom ni Ruel ang kanyang mga kamay sa pagpipigil ng galit. He wanted to kill that bastard. He could imagine the pain and terror Sofia and her mother had suffered because of him. They were alone. Walang ibang matatakbuhan. Iyon ang sinabi nito nung dahilan ng pagkamatay ng ina nito. Mom didn't make it dahil doon nakulong si Jake. But things have never been the same again. Kahit nakakulong na siya, ay hindi ko pa rin magawang kalimutan ang nangyari. Even in my sleep ay hindi ko magawang matahimik. Noon ko naisipang umuwi sa Pilipinas at dito magsimula uli. Tumawa ito ng pagak. But look what happened. So much for a normal life. It's all right now, Sofia. Hindi ka niya masasaktan pa. Not while I'm still alive. I'm here to protect you. He reached for her and wrapped his arms around her to make her feel safe and secure. Umiling ito. Hindi mo naiintindihan. More than a month ago ay bumalik ako sa LA para ayusin ang ilan pang mga papeles ko at nalaman kong nagkaroon na ng sunog sa kulungan kung saan nakapiit si Jake. Isa siya sa mga missing na hinihinalang maaari nakatakas. Kilala ko siya. Gagawa siya ng paraan. Kung buhay siya at alam niyang naririto ako, he'll come for me. Hindi ko mapapayagan iyon. He cursed dahil nakikita niya sa mukha nito ang matinding takot at pangamba sa maaaring mga mangyari. Nang tinangalain siya nito at magtama ang kanilang mga mata, ay hindi niya napigil na sulyapan ang bahagyang nakaawang ng mga labi nito. They looked so soft and tender. He gathered all the willpower and helped through the bureau's training to avoid kissing her. Ayaw niyang samantalahin ang vulnerability nito. I'll never let him hurt you, Sofia. I promise. Matagal na siya nitong tinitignan na tila inaarok ang mga katotohanan ng sinasabi niya. I'm sorry, Ruel. What for? For not trusting you. I was skeptical and scared. Jake was a sheriff. Iyon ang dahilan kung bakit nawalan ako ng tiwala sa mga celebrisyo. Niintindihan kita. Sa mga naranasan mo ay natural lang ang reaksyon yun. Minsan talaga ay hindi may iwasan na kung sino pa ang mga dapat na nagpapatupad ng batas ay iyon pa ang unang susuway nito. Don't let him find me. Ginagap nito ang kanyang mga kamay at tila nagsusumamo habang nakatitig sa kanya mga mata nito na may bahid ng takot.
Huwag ka matakot, narito lang ako. Hindi ko hayang masaktan ka ng kahit sino man. At kung sakaling matuntun ka ng stepfather mo rito ay sisiguruhin ko mabubulok muna siya sa bilangguan bago ko siya masaktan. Will you be alright? Tanong ni Ruel kay Sofia habang akayin siya nito papasok sa gate ng bahay ng kanyang tiyahin. Tumawag muna siya sa tiyahin niya upang tiyakin na wala ng mga reporter at media men ang nag-aabang sa kanya sa bahay. Yes, I think so. If there's anything you need, don't hesitate to call me. Nakatayo sila sa harap ng pinto habang magkaharap. Matagal nang tinitingnan na siya nito. Tila isa man lang sa kanila ay ayaw na magpatapos ng gabing iyon. He looked like he wanted to tell her something but changed his mind. His gaze went down to her slightly parted lips. She knew he wanted to kiss her. She could see it in his eyes. Nang unti-unting bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya, ay tila nakalimutan niyang umiikot ang mundo. She closed her eyes and met his lips. He was gentle at first, teasing her, asking her to respond and kiss him back. And she did. Her arms went up to his nape and soon she forgot all her inhibitions and worries. There was something in him that made her feel safe and trusting. She looked into her eyes. He mirrored her pleasure and passion. She opened her mouth to say something but nothing came out. His thumb touched her smooth lips. "Good night, Sofia," he whispered in an even tone. "Good night." Nanatili pa rin siya nakatayo sa harap ng pinto kahit nakaalis na ito. Nagulat siya nang bumukas iyon at iluwa ang Tita Rose niya. Nagpapasalamat siyang medyo madilim kaya hindi nito napansin ang pagmumukhaan ng niyang naghatid sa kanya. "Iha, mabuti na't narito ka na." "Si Ruel ba yun?" Tanong nito habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng binata. "Yes, tita. Inihatid niya ako dahil medyo late na." "What happened? Anong ginagawa ng mga reporter dito kanina?" Nag-aalalang tanong ng tiyahin niya. Pumasok sila sa loob ng bahay at umupo siya sa sofa sa sala. "I don't know how the news leaked out. Apparently, someone told the reporter about the game show system being sabotaged." "Is everything going to be alright?" Tumango siya at hinilot ang sentido. Ayaw niyang bigyan ng dagdag pang alalahanin nito. She had more than enough to do. "I hope so, tita." She would find out who wanted to drag her name into the mud using some cheap trick like that. Sa kasong yun, na siguro niyang may gustong ipahamak siya. Naniniwala siyang hindi gugustuhin ng management ang game show na lumabas ang balita tungkol sa pagkakasabotahe ng sistem ng mga ito. Who would want to mar their credibility kung doon din kumikita upang tangkilikin ng mga tao ang show ng mga ito? It was definitely not worth the publicity. Bad publicity is bad publicity. "Kumain ka na ba?" Tumango siya rito. "I'll go upstairs and rest, tita. Magpahinga na rin ho kayo." "Man, I don't blame you kung nakakaganyan ka dahil sa babaeng yon." Nangingiting tukso ni Artie Ruel. They were in his pad drinking beer. Tumawag ito at nagsabing kailangan nito ng makakasama upang mag-celebrate. Ayon dito ay may bago itong prospect na liligawan. What else was new? His cousin's philandering moments would never stop. "Her name is Sofia." He glared at his cousin. Okay, Sofia Riz." Itinaas nito ang dalawang kamay. "Alam ko masyado kang seryoso pagdating sa mga babae. Chill out, man. At anong gusto mo? Tumulad ako sa'yo na ginagawang libangan ng mga babae." "Ouch, magpinsan tayo, remember?" Pinandilatan siya nito at tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. "Wala namang ganyanan. Well, in fairness, hati yun si Sofia, ha?" Bigla ito napapitik na tila may naalala. "Oh, I get it. Alam ko na kung bakit ikaw ang pinansin niya noon sa Palawan. She probably likes darker men and typical macho men in uniform. Yes, that must be it." "I can't believe you're still not over that. Kata-kata ka bang may pagkakataong hindi umuubra sa isang babaeng charm mo, pinsan?" He laughed out loud at his cousin's ego and vanity. "Well, you can't blame me. She's the first. Like they always say." "Oh, please, don't tell me. There's always a first time." "I know." "Sofia, someone's here for you, Iha," sabi ng Tita Rose niya. "Sino po, tita?" Tinatamad na tanong niya habang nakadapa sa kama. Hindi na siya masyado naglalabas mula nang imbitahan siya sa presinto mahigit isang buwan na nakalilipas. Hindi sa nagtatago siya o ano paman. Gusto lang muna niyang mapag-isa. She felt drained.
Kahit sa universidad ay hindi na rin siya gaanong nakikihalubilo sa mga kasamahan. Wala siyang ginawang masama, kaya panatag siya na malalampasan niya rin ito. Hindi lang niya maiwasang kabahan kahit alam niyang may mga taong nakabantay sa seguridad niya. Sir Well, napabalikwas siya ng bangon pagkarinig sa pangalan ng binata. Her heart felt like it just slipped from her chest. How she missed him. Pero ayaw niyang gumawa ng first move upang tawagan at kausapin ito. Her pride and style didn't permit her to do so. Ruel, anong ginagawa niya rito? May nangyari ba? Nagmamadali siyang tumayo at sinipat ang sarili sa salamin habang sinusuklay ng mga daliri ang nagulong buhok. What will I tell him, Iha? Nagkunwari siyang hindi napansin ang pagngiti at kuryosidad sa mga mata ng tiyahin. I'll be downstairs in jiffy, tita. Pinanahon niya ang sarili bago bumaba ng hagdan. She didn't want to look very excited, pero nasasabik na siyang makita uli ito. Halos 2 linggo na nang mula niya itong makita. Naging abala di umano ito sa mga nagdaang araw sa trabaho, pero hindi nito nakakalimutan tumawag palagi para kamustahin siya. Halos takbuhin niya ng pababa ang hagdan, pero napasimangot siya sa nadatnang eksena. Ruel and Adriana were talking and laughing. Muntik nang tumaas ang isang kilay niya nang bahagyang hampasin ng pinsan niya ang braso ng binata nang may ibinulong ito rito. So much for missing him terribly. Mukhang baliwala lang dito kung hindi siya bumaba. At ang Herodes mukhang hindi naman siya ang pinunta roon, kundi ang pinsan niya. Tumikim siya upang ipaalam sa dalawa ang presensya niya. Oh, there you are, Sofia. Palabiro pala itong si Ruel. I think I like him. Casual na sabi ng pinsan niya habang nakangiti sa binata. Aba, at first team basis ng dalawa. Close na? Na, madali ka lang patawarin. Nakangiting sagot nito. Seriously, Ruel? Akala ko nung una ay masyado kang seryoso at hindi palang ngiti. I didn't expect you to be very entertaining. I'm sure he is. Sagot niya bago pa ito makasagot. Anyway, I'll leave you two at may pupuntahan pa ako. Anang pinsan niya na noon lang niya napansing nakaadamit pang alis dito. You're going out? Nagtatakang tanong niya dahil 8:30 pa ng gabi. Yup, I have to find a date or I'll end up envying you two. Nang mula siya sa pagbibiro. Adriana! Sofia, I can't believe you're blushing. What are you? 12? Gosh! Natatawang siya sabi nito habang pinandilatan siya. Napigil ang akmang pagsagot niya nang kunway ito lang ang walang anumang nagpaalam sa binata. She kissed him casually on the cheek na lalong ikinainis niya. I'll go ahead, Ruel. Ikaw nang bahala dito kay old-fashioned kong pinsan. Bye, Sofia. Walang anumang lumabas na ito ng pinto. Holler, bakit siyang hindi man lang siya nito hinalikan nito sa pisngi para magpaalam? Hi, nakangitimbati ni Ruel. Isang matamis ang ngiti lang nito ay napawi na ang anumang selos na nararamdaman niya. Selos? Now, where did that come from? Anong karapatan niya magselos? Hello, maupo ka uli. Umupo siya sa kaibayang sofa na inuupan nito. Thank you. How are you? Fine, I guess. Bakit ka nga pala naparito? May gusto akong ipaalala sa'yo. I'm sure you'll love him. Nakangiting sabi nito. Nagtaka siya kung sinong gusto nitong ipakilala at lalo siya nagtaka nang iyain siya nitong lumabas sa tapat ng gate nila kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Binuksan nito ang backseat ng kotse at mula roon ay lumabas ang isang malaking labrador. Sofia, meet Armand, my ever-loyal best bud. Armand, meet Sofia. Hindi niya may tago ang tuwa nang dumakwang siya at lapitan ng aso. The dog automatically nuzzled her face and gave her kisses that she couldn't resist. She giggled as the dog playfully ran around her and wagged his tail. Hey gorgeous, how are you? She laughed when the dog barked twice as if to answer and her question. I think he already likes me. I'm sure he does. Sang-ayon ng binata habang nakangiti sa kanila. He's so lovely. How long have you had him? 6 years?
A friend gave him to me when she had to migrate to Canada. She? Ayaw man niya ay hindi niya maiwasang hindi mag-isip kung sino kaibigan ang sinasabi nito. They were probably very close. Really? Your friend must have trusted you so much para ipagkatiwala ang kanyang alaga. Sabi niya na binigyang din ng salitang friend. Yes, we were college friends. 6 years ago, nag-migrate siya sa Canada kasama ang 1 taong gulang niyang anak at asawa. My cousin Mac. He smiled, looking at her with a glint of amusement in his eyes as if he could read her thoughts. Namula mukha niya sa pagkapahiya na ipagpasalamat niyang hindi gaanong maaliwanag ang lugar na iyon na kinaroroonan nila. I used to have one myself, a Mastiff. Ibinigay siya sa akin ni Dad noong 7th birthday ko. I named her Lizzie dahil masyado siyang tamad, laging antukin. Malungkot na napangiti siya sa pagkakaalala sa kanyang pinakatapat na kaibigan mula sa kanyang pagkabata. Ano nangyari? I was in high school when she died. She caught some kind of virus. Mahigit 1 linggo siyang may sakit bago mamatay. Naalala niya linggong iyon na ayaw niyang pumasok sa school dahil may sakit si Lizzie at gusto niya na nasa tabi lang siya nito. Nang mamatay ang kanyang alaga, 1 buwan siyang umiiyak tuwing gabi. Mula noon ay hindi na siya nag-alaga pa ng anumang hayop dahil sa matinding depresyon na nadama niya sa pagkawala nito. Her dog was more than a pet for her. Lizzie was her best friend for 4 years. I have an idea. I need to work overtime tonight at may pupuntahan kaming operation out of the town tomorrow. Okay lang ba kung iiwan ko muna si Armand sa'yo for 2 days? Are you serious? Her face light up as excitement. Yes, kung hindi makakaabala sa'yo. Sabado bukas at walang pasok, so I'm free. You can pick him up on Sunday or Monday morning. Nahangiting hinarap niya ang asong tumatahol sa kanya na tila naiintindihan ng usapan nila at tuwang-tuwa. She giggled. I'll take you to the park tomorrow and we'll jog around the village. You'll be my date tomorrow. Alam mo ba ngayon lang ako nainggit sa isang aso? Napangiti na sabi ng binata na ikinatawa niya. Salamat sa pagpahiram mo kay Armand. Nah, you're gonna do me a favor, he added abruptly. But if you really want to thank him, lunch would be more than enough. Lunch? Sure, my treat. Kailan mo gusto? No, my treat. But I'll pick you up on Sunday. His smile made her forget about the protest. Hindi makapaniwala si Sofia nang malaman kung saan siya dinala ni Ruel upang kumain ng tanghalian. He was smiling from ear to ear, samantalang siya ay nagpapapawis na mga kamay sa matinding kaba. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa mga magulang mo tayo kakain? Pinandilatan niya ito na lalong ikinaliw ng binata. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. I wanted to surprise you. That's why I hate surprises sometimes, umiiling na sabi niya. I really want you to meet my family. Why? Naguguluhan siya sa inaasal nito. Why not? It's not as if I am your girlfriend or something. Huli na para bawiin niya iyon. Well, I intend to do something about that. He smiled mischievously. Bago pa man niya maitanong ko anong ibig sabihin nito ay isang pares ng may edad na mag-asawa ang lumabas ng pintuan upang salubungin sila. Ito ang mga magulang ng binata. Naguguluhan man sa sinabi nito ay pinilit niyang maging kasyual sa harap ng mga ito. Naroon din ang 2 nakababatang kapatid ni Ruel. Pangalawa ito sa pinakamatanda sa 4 na magkakapatid. Ang panganay na kapatid nito ay nasa army. Ang pangalawa sa bunso ay isang civil engineer at ang bunso na tanging babae isa ng certified public accountant at nagtatrabaho sa isang malaking bangko sa bayan. Tanging si Ruel na lamang ang walang asawa sa magkakapatid. Ang panganay may 2 anak na babae, ang isa naman may isang babae at lalaki. Samantalang ang bunsong kapatid nito ay kasalukuyang 6 na buwang buntis. Ate Sofia, alam bang ikaw ang pangalawang babaeng dinala dito ni Kuya upang ipakailala sa amin ni Mama at Papa? Nahangiting tukso ng bunsong si Judith sa kuya nito. Halos 1 taon lang ang tanda niya rito. Tiningnan nito ng masama ni Ruel pero inignora lang iyon ni Judith. She wondered who the first was.
Hindi niya mapigilan na sariling hindi manibugho sa kaalamang may ibang babaeng itinanggi noon ito. She knew she was being silly. Hindi kakatakatangang may mahumaling na babae dito. At wala siya sa posisyong makaramdam ng ganoon dahil hindi siya nobya ng binata. Come on kuya, that was a long time ago. Segunda ng pangalawa sa bunsong si Mark. You really won't make me forget that, will you? Naniningkit ang mga matang babala nito na tila baliwala sa mga ito. It was fun. Di ba tama ang sabi sa inyo ni Papa noon? Someday, tatawanan mo lang unang pakabago ng pag-ibig. Panggagatong pa ni Mark na nagpapautal sa kanya dahil sa takot sa kuya nito. Her name is Josephine Ibanez. Magandang babae, matalino, sexy, galing sa isang mabuting pamilya at higit sa lahat ay napakabait na babae. Judith smiled sweetly at her brother whose lips tightened. Di ba kuya? She was dying to hear that but ang problema lang ay teacher ni kuya si Miss Ibanez noon at ang mas malaking problema ay 31 na si Miss Ibanez. Si kuya naman ay first year high school. Sa puntong iyon ay nagtawanan ng lahat habang naiiling na nakangiti si Ruel. Ruel smiled at her, marahil para pagtakpan ng pagkapahiya. Si Miss Ibanez lang yata ang alam kong iniyakang babae ni kuya. Natatawan dagdag ni Mark. Oo nga, nung araw na ikakasal siya sa nobyo nito. I was only 13, you guys. Ruel glared. And you swore that you really loved her and no other woman could replace her in your heart. Pero 2 buwan pa lang ang lumipas ay may pinopormahan ka ng transfer sa school nyo. So much for falling madly in love, kuya. Dagdag ni Mark na ikinatawa nilang lahat. Maging siya ay hindi mapigilang makitawa sa masayang tuksuhan ng mga ito. Hindi man niya aminin ay nag-enjoy siya ng husto kasama ang pamilya nito. Masayahin ng mga ito at palabiro. Ganon din ang ama nito. Dito naman ni Ruel ang kulay ng balat at ang mga mata tila laging may lihim na tinatago. Ang ina nito ay magiliw. Sa kabila ng edad nito ay mababakas pa rin ang taglay na kagandahan nito. Bigla ay nakaramdam siya ng pangungulila sa sariling pamilya. Masaya siya noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. She missed them so much. Higit kailanman ay ngayon niya gustong ipagdasal na sana ay nakasama pa niya mga ito ng mas matagal. Thank you very much. Ani Sofia habang nakahimpi ang kotse ni Ruel sa tapat ng bahay ng tiyahin nito. Papadalhin at pakadarating lang nila dahil ng napakasarap ng kanilang kwentuhan. No, Sofia. Thank you. I really appreciate it. My family adores you. I really enjoyed today. Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng ganong klase ng pamilya. I know. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabing doon tayo kakain. Just don't do it again, okay? Ayoko nang sinosorpresa ng ganon. I'll try. He smiled mischievously when she glared at him. Ilang sandali talagang tumigil ang oras nang magkatinginan sila. She swallowed hard and moistened her lips unconsciously. He groaned, then grabbled her face and kissed her lips passionately. Sandali lang iyon, subalit daman niya ang kakaibang sayang dulot niyon sa kanya. For a long moment, they just looked intently into each other's eyes, without uttering a word to each other as if they were both afraid to break the spell. Good night, Ruel. Aniya na bahagyang nanginginig ang boses bago nagmamadaling pumasok sa pinto. Hapon ng Sabado at walang pasok sa eskwelahan. Pauwi na si Sofia at ang kanyang tiyahin galing ng grocery store sakay ng isang taxi. Hanggang kailan pa ang pasok niyo sa school, Iha? Hindi ba't holiday break niyo na? Halos 2 linggo na ang bakasyon at eskwelahan dahil sa pagsapit ng Pasko at Bagong Taon. Ito ang ikalawang beses na magpapasko at Bagong Taon siya sa Pilipinas kasamang tiyahin. Dahil doon inaalala niyang muli ang namayapang magulang. Tuwing sasapit ang mga ganitong okasyon ay lalong namimiss niya mga ito. Naaalala niya mga panahong masaya nilang ipinagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon na magkakasama. Yes, tita. Nag-organize ako ng family reunion natin. Wala ka bang lakad, Iha? Wala naman po, tita. Mabuti naman, Iha. Alam ko mahirap para sa iyo ang mga mahahalagang okasyon gaya nito, pero nais ko sana magkasama-sama tayo. Kung narito lang ang mga magulang mo, natitiyak kong matutuwa sila dahil lumalaki ka ng maayos. Sana'y naging kagaya mo ng pinsan mo si Adriana, Iha. Marahil ay lubos ang kasiyahan ko. Mabait naman po si Adriana, tita. Sadyang may mga bagay lang na pinaniniwalaan siya na hindi naaayon sa paniniwala ng ilan, pero alam kong mabuti siyang tao.
Alam ko yon, Iha. Dangan nga lamang at minsan ay hindi ko maiwasang hindi asamin na sana'y napalaki ko siya ng kagaya mo. Wala akong abang sinisisi sa pagpapalaki sa kanya kundi sarili ko. Maaga siyang nangulila sa ama and I knew I was never enough for her. Tita, alam kong madalas kayong hindi magkaintindihan ni Adriana pero naniniwala kayong mahal na mahal niya kayo at alam kong ganun din kayo sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pareho kayong hindi iyon masabi ng diretso sa isa't isa. Habang lumalaki siya ay naging abala ako sa pagtatrabaho kaya hindi ko napansin na nawawalan na ako ng panahon sa kanya. Nakalimutan kong maliban sa material na pangangailangan ay kailangan niya rin ng ina at ama. I feel like I failed her as a mother. Don't say that. Mabuti kayong ina dahil napalaki niyo siya ng maayos ng nag-iisa. The two of you just need to settle your differences and be open-minded. Sana'y tama ka, Iha. Napasigaw sila magtiya sa gulat ng maramdaman ang biglang pagsalpok ng kung ano sa kanilang sasakyan. Tila may bumunggo sa kanilang sasakyan. Sa lakas ng impact at marahil sa gulat ng driver ay muntik nang sumalpok ang taxi sa konkretong pader. Mabuti na lang at nagawang iiwas ng driver ang sasakyan na bahagya lamang sumadsad sa pader. Ano yun? Halos sabay nilang tanong. Tita, are you okay? Are you hurt? Baling niya sa tiyahin. No, Sofia, I'm fine. Ikaw, okay ka lang ba? Yes, tita. Manong, ano po nangyari? Tanong niya sa driver ng taxi. Lasing yata ang driver ng pick-up na yun dahil bigla na lang gumitgit sa taxi ko, ma'am. Gusto na yata magpakamatay. Galit na sagot ng driver. Lumabas ito tiningnan ang damage ng sasakyan. Napailing ito. Tinakasan pa tayo ng siraulo, ma'am. Bumaba na rin sila ng sasakyan. Kinalabutan siya sa maaaring kinahantungan nila kung ikataong hindi alerto ang isip ng driver at nagpanik. Sa bilis ng takbo nila ay dalawa lang ang maaaring kahitnan nila. Pagkatapos niyon, ospital o morgue. I think someone wants me dead, sabi ni Sofia na may mababanaag na takot sa mga mata. Nadatna ni Ruel ang babae sa tabi ng kanyang sasakyan sa parking lot ng NBI office. Minabuti nilang mag-usap sa isang restaurant malapit doon. Liwanagin mo ang ibig mong sabihin, Sofia. Hindi ko nabanggit sa iyo na ilang beses na ako naghihinala na may gustong mapahamak ako. Noong una, inakala kong hindi sinasadya ang pagkakatulak sa akin sa hagdan ng school building. Maraming estudyante ang kasabay ko sa hagdan dahil nasira ang elevator, kaya inakala kong ang malakas sa pagkakatulak mula sa likuran ko ay hindi sinasadya. Noong isang araw, muntik na akong mahitan riyan habang nag-aabang ako ng taxi pa away from school. Gabi na noon at nalita ko ng uwi. Inakala kong baka hindi ako napansin ng driver ng kotse na patawid ng daan. Na marahil natakot ang driver. Kaya tinakbuhan ako, pero pagkatapos na nangyaring yan na nagdaang araw, I'm sure someone wants to hurt or kill me. He could see terror in her eyes. Ano nangyari, Sofia? May bumunggo sa sinasakyan namin taxi habang pauwi kami ni tita galing pag-grocery. Bakit hindi mo ako tinawagan kahapon? Are you hurt? Kumusta ang tita mo? We're fine, pero kung sakaling napasama ang pagkahabunggo sa amin, ay baka... Sofia, he said in the most gentle voice. Halos hindi niya maikala yun. You don't have to be afraid. I'm here. No one's going to hurt you. He reached for her hands and held them tight in insurance. Natatakot ako, Roel. Tingin mo ba may kinalaman dito ang mga taong nais akong diin sa kaso? Hindi ko pa yun masasagot sa ngayon, Sofia. Hindi niya binanggit na may hinala siya sa may sangkot na isang malaking grupo o sindikato sa likod ng kaso. Mukhang mas malalim pa ito kaysa sa una nilang naikala. He didn't want her to worry further. In the meantime, I'm going to assign some people to look after your safety, including your aunt and cousin. Don't worry, they trained not to be noticed, kaya hindi kayo maaabala. Maglalagay rin ako na magbabantay sa inyo sa bahay ng tiyahin mo. Dagdag nito nang makitang tila nagdadalawang isip siya. Thank you. I won't let anyone hurt you, sweetheart. He kissed her head and wrapped his arms protectively around her. Stupido, hindi ba't sinabi ko mag-iingat kayo at tiyaking wala siyang makakasama kapag gagawa kayo ng anumang hakbang at tiyaking aksidenteng lalabas sa lahat? Ang tatanga talaga nyo.
Sigaw niya sa tatlong lalaki sa kanyang harap na pawang nakayuko ang ulo at takot mabuntunan ng kanyang galit. Boss, pasensya na po. Ito kasing anang isa na ang tinuturi katabi. Umalis kayo ngayon din sa harap ko at baka mapatay ko kayo isa-isa. Hindi na niya kailangang ulitin ang sinabi. Sabay-sabay na umalis sa mga tauhan niya. Kailangan niya mag-isip ng mabuti dahil hindi umaayon ang lahat sa kanyang plano. Hindi niya inakalang may kakilalang taga-NBA ang babaeng iyon. Inakala niyang magiging madaling target ito upang matuon dito ang atensyon ng mga otoridad. Matagal na niyang naiplano ang lahat at hindi niya nahahayaang masira ang plano niya. He was losing a lot of money. Unti-unting nababawasan ang kanyang mga kliyente dahil sa pakikialam ng mga otoridad. Padaskol na bumukas ang pinto. Iniluwa niyon ang galit na mukha ng kanyang nobya. Base sa itsura nito, ay alam nito nangyari. Honey, nahinto siya sa akamang pagyakap dito nang dumapo ang kamay nito sa pisngi niya. Anak ng... Hinagod niya ang pisnging sinampal nito. Mga inutil ang mga tao mong inutusan para patahimikin ang babaeng yon. Hindi ba't sinabi kong walang ibang dapat na madamay pa? Nagpupuyo sa galit na nagpaparot pa rito sa loob ng silid. Nagkamali lang ako ng mga bata ko, Han. Hindi naman mauulit yon. Lumipat siya rito at marahas na sinaklit ito sa mga braso bago kinimos ng halik. Sandaling tumugon ito bago siya mabuyaw ng itinulak. Hindi niya ito binitawan. Sa halip ay marahas na din naman niya ang dibdib nito. Napangiti siya ng marahas itong suminghap at tumungol. Why don't you let them handle everything? In the meantime, let's just do what we always do great together. Suminghap ito nang walang anumang pinunit niya ang pangitaas nito at marahas na hubarin ang ilan sa mga natitirang suot nito. Kailangang may alis niya ang atensyon nito sa kapalpakan ng mga tauhan niya. Kailangan pa niya ito para matupad ang mga plano niya. He knew very well how to shut her up. Sa mga susunod na sandali ay tanging malalakas na ungol at impit na sigaw na lamang ng nobya ang naririnig niya sa loob ng silid. Sir, may bisita po kayo. Sabi ng sekretarya ni Ruel sa kanya pagkatapos itong pumasok sa kanyang opisina. Abala siya sa ilang reports na binabasa kaya hindi na siya nag-abalang mag-angat ng mukha. Thanks, Emmy. Papasukin mo siya. Narinig niya ang pagtikim ng sumarauli ang pintuan. If you're too busy, I could come at another time. Alanganin sabi ng bisita niya. Nag-angat siya ng kanyang mukha. Sofia, napasubugod ka. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong niya. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya nito sa kanyang opisina. Tumayo siya upang lapitan nito. Ilang araw na itong ginugulo ang kanyang isip at pagtulog. Seeing her now only made him crazier than he already was. No, I'm okay so far. Pasensya na sa abala. Salamat nga pala sa mga taong itinalaga mo para bantayan kami. Ngumiti ito at umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. You need them, Sofia. Sa trabaho naming pananatilihin ang kaligtasan ng kahit na sino. Now, to what pleasure do I owe this visit? He smiled and for a moment he thought she was lost and had forgotten what she came for. I brought you something. Ako mismo nagluto. Sana magustuhan mo. Noon lang niya napansin ang dala nitong isang malaking plastic container. She smiled sweetly at inabot sa kanya ito. Ganun na lamang ang tuwa niya na makita ang laman ng plastic container. Ang paborito niyang papaitang kambing. Ano kayang kapalit ng kambing nito? Hey, I didn't know you could cook. I don't know, nagpaturo ako kay tita. Actually, it's more like she cooked and I helped out. She smiled too sweetly. That's not good. Thank you very much. May lead na ba kayo kung sino ang sindikatong nasa likod ng mga hacking stunts? Not yet. Just she called Flyman. Maybe I can help. I know how to find him. Matamis ang ngiting sabi nito na unti-unti nagpawala ng ngiti niya. I thought so. Sofia, believe me, we're doing everything to clear this up. Kanina pa'y nasa isip na niyang may dahilan ng biglang pagsulpot nito sa kanyang opisina. Wait, hear me out first. I assure you, we don't need your help. Yes, you do. I can find out who's trying to drag my name into his mess if only I have more advanced equipment. And you can help.
Republic Act No. 3019 of Anti-Graft and Corruption Law, Section 3, Paragraph C, clearly states that what you're doing right now is an act of bribery. Oh please, save the kinky stuff, Mr. By the Book. I've got the right to clear my name. Mr. By the Book? What the hell? Tiningnan niya ito ng matagal bago bumuntong hininga. Sofia, the answer is no. My men are doing everything they could para mahuli ang salarin. I can help them. I have a plan but I need your help. The answer is still no. Fine, but I'm still going to do it. Itutuloy ko ang plano ko with or without your help. Matatag na sabi niya. Now, this is blackmail. Umiiling na sabi niya, and she had the guts to smile charmingly at him. Then, blackmail it is, she said before leaving the room. Sir, is it true that corporate have plans to sabotage the upcoming plans to automate the results of the national elections? Pahabol na tanong ng isa pang reporter. Maging iyon ay kasama sa plano ng grupo ni Ruel. Kinakailangan palabasin nilang big time at isa sa pinakamahusay na hacker, hindi lang sa bansa ang lead nila sa kaso. Wala pa kaming matibay na ebidensya tungkol dyan, pero kapag nagkaroon ng development ay ipapaalam namin sa publiko. It's definitely public matter kaya sisiguruhin namin sa inyo na gagawin ng NBI ang lahat upang hindi magtagumpay ang anumang balak na pagsabotahe. Nag-umpisa uling magtanong ang mga ito subalit minabuti niyang tapusin ang interview dahil nagawa na niya ang parte nila sa plano. Mula nang kumalat ang mga balita tungkol sa pagkakamanipilit na resulta ng nanalo sa game show ay hindi na sila tinantanan ng mga ito para sa impormasyon. That's all we can disclose for now. Maraming salamat. Pagkatapos niya sa interview, gaya na napag-usapan nila ni Sofia, ay pinalabas nilang natukoy na nila at may matibay na ebidensya laban sa tunay na salarin sa kaso. I know these types of hackers. They tend to be egoistical and chauvinistic. Hindi nila gugustuhin may mas magaling sa kanila. At once, nalaman niyang may gustong mag-claim ng trono bilang mahusay na hacker at natitiyak kang babalik siya sa up-claiming upang i-claim ang kanyang trono at patunayang siya ang pinakamahusay. Magiging vulnerable siya ng di namamalayan. Sana'y tamang sampatahan ni Sofia sa salarin at sana'y maging matagumpay ang plano nila upang mapalabas sa lungga ang totoong may sala. Kailangan nilang makipagsapalaran kung hindi walang dibang madidiin kundi ang dalaga. At hindi niya mapapayagang mangyari iyon. Mailapang antok kay Sofia. Kanina pa siyang pabiling-biling sa kanyang kama at hindi mapakali. Anumang pilit niya ay laging lumilitaw sa kanyang balintataw tuwing ipipikit niya mga mata ang mukha ni Ruel na hinahalikan siya. Napapailing na bumangon siya sa kama. Ipinasya niyang bumaba upang uminom ng gatas. Kumuha siya ng gatas sa ref at isinalim na sa baso. Naisipan niyang silipin sa labas ang dalawang tauhan na itinalaga ni Ruel para bantayan siya. Kumunot ang noon niya nang walang makitang tao sa labas malapit sa gate. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng kaba. Muntik na siyang mapasigaw nang makarinig siya ng kaluskos sa kusina. Wala sa loob na nabitawan niya ang baso ng gatas. Siya lang mag-isa sa bahay dahil ginabi ang kanyang tiyahin sa isang kamag-anak nila na dinalaw nito. Tumawag ito kanina upang sabihin doon na muna ito matutulog. Hindi pa rin umuwi ang kanyang pinsan. Mabilis siyang tumakbo sa telepono upang matawagan si Ruel. Subalit nanlumo siya nang walang marinig na dial tone mula roon. Kinakabahang tinungo niya ang hagdan upang kunin ang kanyang cellphone. Napasigaw siya ng isang kamay ang marahas na humilas sa kanyang buhok at pigilan siyang magpanhik. Isa pang kamay ang mabilis na nagtakpan ng kanyang bibig. Shh! Kung ayaw mong maaga kang paglamayan ay tumahimik ka. Malamig na bulong ng lalaking humilis sa kanya. Good, madali ka naman palang kausap, sabi nito. Hindi niya makita mukha nito dahil nakasuot ito ng itim na bonnet at tanging mga mata lang niya ang nakikita nito. Nanlaki ang mga mata niya nang marahas siyang hilahin nito palabas ng pinto habang nakatutok sa kanyang taligiriran ang isang baril. Sa kabila ng takot ay pinanatili niyang alerto ang kanyang isip. Hindi siya maaaring magpanik upang malaman kung paano siya makaligtas dito.
Sa labas, may kasalukuyan at kalayuan sa kanilang bahay ay isang van ang nakita niyang nakaparada. Walang ingay na kinaladkad siya ng lalaki papunta roon at walang anumang itinulak papasok sa loob. Sunod-sunod na ang dasalan na iusal niya habang nakaututok sa kanyang mukha ang baril ng isa pang nasa loob ng sasakyan. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Tumahimik ka. Hindi alam ni Ruel kung natutuloy o hindi. 9:00 pasado na at iniisip niyang baka nagpapahinga na si Sofia. Ilang araw na niya itong hindi nakikita dahil naging abala siya sa iba pang kasong hawak nila. Naiiling siya sa ginagawin nito dahil tila siya teenager na unang beses sa aakyat ng ligaw. Not even years of training could help him now. God, he never missed anyone like this before. Tila siyang mababalo sa pag-iisip kung anong ginagawa nito at kung ligtas ba ito. He instructed his men to update him on every her move. Alam niyang hindi niya dapat pagsamahin ang personal na nararamdaman sa trabaho, but it was always easier said than done. Sa huli ay naanaig pa rin ang pagnanabik niyang makita ito kahit sandali lang. Kumunot ang noo niyang nakaparada ng kanyang sasakyan sa harap ng gate ng bahay ng tiyahin nito. May kabang biglang bumundol sa kanyang dibdib nang walang makitang tao sa labas. Dapat ay naroon ng isa sa 2 tauhan niyang salitang nagbabantay dito. Nagmamadaling bumaba siya ng sasakyan, saka inilabas ang kanyang baril at ikinasa iyon upang maging handa sa kung ano mang maaaring mangyari. They were trained to be ready at all times and he had always trusted his instinct at hindi niya gusto ang tila ay binubulong nito sa kanya. Sinusubukan niyang iikot ang siradura ng front door ngunit sarado iyon. Tahimik na umiikot siya sa back door upang i-check iyon. Nakapatay ang ilaw sa likuran. Kahit madilim sa paligid ay handa ang kanyang mga mata sa anumang maaaring mangyari. May naaninag siyang nakahandusay sa isang sulok ng bakod. Dahan-dahang nilapitan iyon. Pakawalan niyo ako rito. Sino kayo at sino nag-uutos sa inyo na dukutin ako? Bagaman natatakot ay tinataga ni Sofia ang loob dahil alam niyang hindi siya lalo makapag-iisip ng maayos kapag nagpanik siya. Nakatali ang kanyang mga kamay patalikod sa isang upuan. Ano ba? Hindi ka ba tatahimik dyan? Sigaw ng isang balbas saradong lalaki na sa tingin niya ay nakalimutan na nito ang salitang suklay dahil sa haba ng buhok nitong nakatali sa likod ng inuupuan nito. I want to know who hired you to do this. Halos nagmamakaawang sabi niya. Abad sira ulo pala tong babaeng to. Pa-Ingles-Ingles pa, mukhang nakakaloko. Nagtawanan ng mga lalaki na mukhang mga kriminal at mga tipong hindi mangingimping pumatay. Pare, mukhang imported yan eh. Baka pinagtatawanan ka pare. Panggatong ng isa. Ganun ba? Hayaan mo't mamaya lang ipaglalamayan ito. Ibabalato na sigurado sa atin ito ni boss pagkatapos niyang pagsawaan. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa takbo ng usap ng mga tatlo. Parang awa nyo na. Kung gusto nyo, babayaran ko kayo. Tulungan nyo lang ako na makawala rito. Panguuto niya sa tatlo. Nagtinginan ng mga ito at nabuhayin sa iyang loob. Lumapit ang isa sa kanya habang nakangisi. Madali lang naman kaming kausap. Kaya mo bang ibayad ang katawan mo kapalit ng paglaya mo? Hinagod siya nito ng makakalokong tingin bago tumawa ng malakas nang makita ang nahihindik niyang mukha. Duwag ka naman pala eh, pero hayaan mo, matitikman ka rin naman namin pagkatapos ni boss sa'yo. May bayad pa. Di ba dobleng bonus yun? Sinong boss bang tinutukoy nyo? Mamaya, makikilala mo rin sila. Masyado ka namang atat. Huwag kang mainip. Lumapit pa ang mukha nito sa kanya at inamoy-inamoy ang kanyang buhok at katawan. Sinikap niyang lumayo rito kahit hirap siya dahil sa pagkakatali niya sa upuan. Sila? Ibig sabihin ay higit sa isa? Wala siyang alam na atraso kaya wala siyang ideya sa maaaring gumagawa ng ganoon sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas nang makarinig siya ng pagparada ng sasakyan sa labas. Maya-maya pa ay may narinig siyang paparating na mga yabag pagkatapos ay mga kalabog sa labas. Namatay ang mga ilaw at ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok at sigawan ang naririnig niya. Lumabas ang 2 bantay at naiwan ang isa sa kasama niya. Sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ay nakita niya ang pagpasok ng isang figura mula sa bintana. Ilang segundo nakipagbuno ito sa natitirang bantay niya.
At kahit sa dilim ay kilala niya ang bulto na iyon. Ilang sandali pa ay nakalupaysay na sa sahig ang bantay niya. Ruel, usal niya nang maghigpit siyang itong yapakin ang bantay niya at yakapin siya. Oh God, nasaktan ka ba? Umiling siya. Hinalikan siya nito bago siya kinalagan. You had to got me worried. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. I'm okay. Nang malaman ko nangyari, I suddenly realized one thing. I love you so much and I'll be damned for the rest of my life kapag hindi ko ito sinabi sa'yo. And if you get out of here alive, papayag ka bang maging girlfriend ko? Tanong nito. What? Nalilitong tanong niya. I said, will you? Naririnig kita, Ruel. Sigaw niya rito. I just can't believe you're asking me that with all these bullets around us. God, this is not romantic at all. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya. Tuwa at takot para sa kanilang kaligtasan. Promise, babawi ako. Kailangan ko lang ng sagot mo ngayon. So are you? Alright. Putol niya rito nang magulat sa malakas na putok mula sa labas. Ngumisi ito bago mula sinalikop ang mga labi niya. At bago pa niya matugunan ng halik nito, ay hinila na nito ang kanyang kamay at iginiya palabas ng kwarto. Ilang sandali rin nagtagal ang palitan ng putok sa pagitan ng mga alagad ng batas at ang mga kumikidnap kay Sofia. Dumating ang mga tinatawag backup agent Ramos sa lugar. Ang ilang sugatan ay dinala sa ospital at ang ilang nahuli ay dinaretso sa kulungan. Pagkatapos siyang masuri ng doktor upang malaman kung wala siyang natamong anumang pinsala sa katawan, ay ihinatid na siya sa kanyang tirahan. Binilinan na lang siya na kukuhanan siya ng statement sa ibang araw. Naalala niya ang tanong ni Ruel. Seryoso ba ito o dala lang iyon ng damdamin dahil nasa panganib sila? But she was too happy to argue with her feelings and she didn't want to think about it anymore. Nang sumunod na araw matapos ang insidente ng pagkahadukot sa kanya, ay pumunta siya sa presinto pagkatapos ipaalam sa kanya ng mga taga-NBI na nahuli na mga taong tinuturong mastermind sa pagkahadukot sa kanya. Nalaman niya rin na may kinalaman ng mga ito sa pagkahadamay niya sa cyber hacking case. Pagdating niya sa presinto ay ganun na lang ang gulat niya nang makitang kasama si Annette sa mga nahuli. Ito at ang nobyo nitong si Algin Castillo ang itinuturong leader ng sindikatong nasa likod ng mga hacking stunts. Ginamit ito ng nobyo para sa mga iligal na gawain. Sinamantala ng kahinaan at pagmamahal nito, lalo na sa pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kanya upang matagumpay na maibaling sa kanya ang kaso nang malaman nilang tinititikan ng mga ito ng NBI. Ang mga ito rin di umano ang may pakana ng huling basa sa pagkahabangit nito sa kamatayan. Paano mo nagawa sa akin to, Annette? Pinagkatiwalaan kita at itinuring na parang kapatid na rin. Dahil nagagalit ako sa'yo. Everything about you is everything I ever hoped for. Career, pera, magandang mukha at atensyon na baliwala lang sa'yo. It's not fair na buong buhay ko ay kailangan ko kumayad at maghirap samantalang ikaw ay tila baliwala lang kung dumating sa iyong lahat ng swerte. Paano mo nasasabi yan? Paano mo nagagawang kainggitan ako kung nasa iyo ang tanging inaasam ko sa buhay? Ang isang pamilya. Pamilya? Pwesteng pamilya na walang idinulot sa akin kundi problema. Pamilya ang tanging bukang bibig ay problema sa pera. Aanin mong isang walang kakwenta-kwentang pamilya kung pwede ka namang mamuhay ng matiwasay nang wala sila. Hindi niya lubos na mapaniwalaan ang sinasabi nito. Hindi niya ay nakalang sa buong panahon na magkakilala sila ay kinaiingitan siya nito. Nagawa pa siyang ipahamak nito. Wala kang ideya kung gaano ko hinangad na maibalik ang buhay ng mga magulang ko, Annette. Pinubulak ka ng kasakiman mo. Nakalimutan mo ang lahat ng bagay na dapat sana ipinagpapasalamat mo. I would love to trade places with you kung may babalik na ng mga aking pamilya, pero alam kong ano man ang gawin ko ay wala na rin kwenta. That's easy for you to say dahil hindi mo pa nararanasan ang lahat ng pinagdaanan ko. Wala kang ideya kung gaano kahirap ang akuin ng buong buhay mo ang responsibilidad ng mga magulang mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap lumaki na naiinggit sa mga kaedad mong naglalaro samantalang ikaw ay nagtatrabaho. You have no idea. Maybe, pero hindi lang ikaw miserable ang buhay sa mundo, Annette. Don't hate the people around you dahil lang hindi ka kasimplidad nila. Sana lang ay masaya ka now that you've made a mess of my already miserable life. Nakita niya ang tila pagsisisi sa mga mata nito, subalit dagliring na wala iyon.
Hindi mo alam kung anong kahulugan ng miserable, Sofia. Tama ka, hindi ko nga naranasan na lumaki sa hirap gaya mo. Pero mas pipiliin kong yung 100 beses kaysa makitang mamatay ang alinman sa mga magulang ko. Hindi ko sinasabing naging mas mahirap ang pinagdaanan ko. Everyone has their share of grief in life. Let's show one with them that makes them difference. Sabi niya rito bago ito tuluyang hilihan patungo sa selda. Alam niyang huli na ang lahat para magdiskusyon. Nangyari na ang lahat at si Annette na lang ang maaaring sisihin sa kung ano man ang nangyari dito. Everyone had a choice and Annette made hers. She would have to face the consequences of her choices. Kung ganon ay sina Annette ang may kagagawa ng tangkang pagpatay sa akin? Baling ni Sofia kay Ruel pagkatapos ito makipag-usap kay Annette. Hindi lang sila, Sofia. Sino pa kung ganon? Nagugulahan tanong nito. Remember the day we first met? Tumango ito. We were working on an illegal drug trafficking case. Si Lucio Garcia ang leader ng sindikatong target namin noon. Dahil sa galit niya sa paghahack sa kote namin sa illegal na drug business deals, niya ay isinumpa niyang pagbabayaran ako. Pinalo niyang magiganti sa akin sa pamamagitan mo. Patawarin mo ako at nadamay ka. Naikuyom niya ang kamao bago inabot ang dalaga at niyakap. Wala kang dapat itihingi ng tawad. You were just doing your job. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring hindi maganda sa'yo. Ito ang isang bagay na ikinatatakot niyang mangyari dahil sa kanyang trabaho. Ang madamay ang kanyang mga mahal sa buhay, higit sa lahat si Sofia. Mahigit 1 linggo na mula nang mangyari ang pagkahadukot kay Sofia. Mahigit 1 linggo na rin mula nang magtapat sa kanya si Ruel. They hadn't talked about it again but things were not different between them. Gaano man kabisi ang mga ito na nakaraang araw, ang binata ay nagawa pa rin itong dalawin siya, tawagan at kumustahin kahit ilang oras pa lamang silang hindi nagkikita. Bumalik na siya sa pagtuturo at busy na uli ito sa trabaho. Noong makawala at makalawa ay nag-umpisa na ang 3-day family reunion na inorganize ng kanyang tita Rose. The occasion was held at the beach resort. Isang kakilala di umano ng tita niya ang nagpahiram ng vacation house na iyon upang pagdausan nila ng event. She met her cousins and nephews, even her grandparents, uncle and aunt. She was very happy to meet her mom's family. Hindi niya inaakalang mayroon siyang noong una siyang nagpasyang umuwi sa Pilipinas. She was not alone after all. Ate Sofia, bumaling siya tumatakbong Edna, anak ng pinsan ng kanyang mami. Kasama nito ang ilan pang pinsan nila na halos nasa late teens ang edad. Nakaswimsuit ang mga ito at mukhang nagkakaya ang mag-night swimming. Ate, baka gusto mong sumamang mag-swimming? Pambababa ng kinain. Sige, kayo na lang. Enjoy your swim and be careful. She smiled. Are you sure? Masarap maligo sa dagat ngayon. Oo nga, Ate Sofia. It will be fun. Hindi na sumama si Ate Adriana dahil darating daw ang boyfriend niya mamaya. Her cousin and tita finally settled their issue regarding Adriana's boyfriend and wedding. Sa wakas ay ibinigay na ng tita niya ang bendisyon nito sa dalawa. Nagkasundo rin ng dalawang hayaan na lang sila ni Tita Rose dito sa bansa na marahan at dalaw-dalawin nila ang mga pinsan. Go ahead and have some fun. I'll be fine. Nagkibit-balikat na lamang ang mga ito bago siya iniwan. Pinagkasya niya ang sarili sa panonood sa di kalayuan sa mga ito. Ilang minuto pa ay sumama na rin ang ilang pang kamag-anak nila. She was busy watching them. Kaya naman magulat siya ng baritinong tinig mula sa kanyang likuran. Sino naman kayong maswerteng nilalang ang iniisip mo sa ngayon? She spun around and saw Ruel behind her. Smiling at her, she missed him a lot. Nakangiti ito. Para sa kanya, ito na ang pinakagwapong nilalang na nasilayan niya. Ngumiti siya at nagkibit-balikat. Isa sa pinakamahalagang tao ngayon sa aking buhay. Kung nasan kaya siya at ano kaya ang kanyang ginagawa? Kung naisip pa din ba niya ako? Tingin ko halos mabalo na yun sa pagkamimiss sa'yo. Na parang siyang loko sa pagkalutang sa isip at hindi magawa ng maayos ang kanyang trabaho dahil iniisip ko na mimiss mo rin ba siya. Kaya minabuti niyang sundan ka na lang kaysa natataranta mga kasama niya sa trabaho dahil sa pagkatuliro niya. Nakangiting ibinalik niya ang tingin sa dagat kung saan masaya naglulunay sa tubig ang mga pinsan niya.
Sumunod ang binata sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nitong mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. May ilang segundo ang lumipas na nanatili siyang nakatayo lang doon at kontento na magkahawak ang mga kamay. Then they stared at each other until they couldn't contain their emotions anymore. They embraced each other tightly. Words seemed unnecessary. Tila sila may sarili mundo na tingin lang nila ay sapat na upang maunawaan ng isa't isa. Binitawan siya nito at ibinigay ang isang folder na hindi kaagad niya napansing hawak nito kanina. What's this? Report. Connection and money can gather information faster. Kaya hiningi ko ang tulong ng pinsan ko si Art upang mapadali ang paghahanap ko kay Jacob Gibson. Nagulat siya sa pagkarinig sa pangalan ng stepfather niya. Inabot niya ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat iyon. Tama ka na nakasama siya sa mga nakatakas na magkaroon ng sunog sa kulungang kinapipiitan niya. The authorities found him hiding somewhere in Iowa. Nagkaroon ng shootout noong huhulihin na siya ng mga otoridad pero nakatakas uli siya. Nagtago siya sa isang kaibigan nito sa Colorado. Unfortunately, naaksidente siya habang nagmamaneho ng lasing. Isinugod siya sa ospital ng mga sumaklolo sa kanya pero hindi siya pinalad na mabuhay pa. Napasinghap siya. You know you didn't have to do all this, did you? Having you here with me is more than enough to make me feel safe. Alam ko, pero gusto kong mas mapanatag ka. You deserve to feel this way, and I'm more than willing to go through this if this means your happiness. Ganun man kalaki ang kasalanan ng stepfather niya sa kanya ay hindi niya nais ang ganong kamatayan para dito. Niyakap siya ng binata at doon siya tahimik na humikbi. Hindi niya inaasahang gagawin nito iyon para lang tiyakin ang kaligtasan niya. Alam niyang hindi tamang matuwa siya sa pagkawala ng ibang tao, subalit iyon ang nararamdaman niya. Lubos siya nakakadama ng kapayapaan at kalayaan mula sa isang mapait na kahapong minsan na niyang ninais kalimutan at takasan. Batid niyang mas matapang na niyang mahaharap ang bukas sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya. 6 months later, busy si Sofia sa pagtipa sa kanyang laptop sa garden. Ang wooden swing sa tabi ng halamang yellow bells ang paborito niyang tambayan kapag nasa bahay dahil mas tahimik doon at presko ang hangin. Nagawa rin niyang patunuunan ng pansin ang hinihinging pabor sa kanya ng nobyo dahil walang pasok. Nasa month-long vacation di umano ang programmer ng opisina kaya nagpatulong ito sa pagdetect ng ilang files na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon para sa isang kasong hawak ng mga ito. Kinuha niya sa bagang USB na naglalamang files. Nang simulan na niyang buksan ng ibang files ay naghinala na siyang hindi simpleng files lang ang nandoon. Halos 1 oras na niyang dinedecode iyon nang mapansin pa balik-balik lang siya sa umpisa. May napansin siyang maliit na icon na mukhang wine glass sa upper right corner. Nang i-click niya iyon ay nag-blackout ang buong screen. Shit! She immediately pressed buttons. Tila siya hinahabol ng demonyo nang makitang tila na didelete automatically lahat ng laman ng files. Kahit anong pilit niyang pindot sa anumang button ay ayaw nitong rumisponde. Pagkaraan ng 1 minuto ay lumitaw sa screen ang salitang I've got you. Ilang segundo pa ay lumitaw ang iba't ibang larawan nila Renewel. Mula noong una sila magkakilala hanggang sa ngayon. Naguguluhan man ay napangiti pa rin siya nang makita ang ilang mga snapshot na hindi niya alam na mayroon ng nobyo. Surprise! She spun around. Behind her stood Ruel, flashing the sexy smile she saw when they met on the island almost 2 years ago. He looked at her shippingly while he held a bouquet of white roses and her favorites in his hands. What are you up to, handsome? Nakangiting pinamaywangan niya ito at hinintay na makalapit. Nothing. I was just thinking, since you're not the typical girl next door, I should think for a suitable way to tell you how lucky I am to have you and how much I love you. Iniabot nito ang mga bulaklak sa kanya. Automatikong inamoy niya mga iyon. You didn't have to do this, you know. You always made sure I felt how much you love me, and I can't thank you for enough that. Nang may marinig siyang blinking sound mula sa laptop, ay napabaling siya roon. Nakita niya ang salitang warning ng maraming beses. Napasinghap siya nang makita ang katagang, "The creator of this page has fallen deep
Sa screen, mula niyang binalingan ang lalaking nakangiti habang hawak sa isang kamay ang isang engagement ring in white gold. Ang sabi ko sa'yo, babawi ako. Nakangiting sabi nito tumikim. Alam kong hindi ako ang kabuuan ng lalaking hinahanap mo. Wala akong alam sa pagiging romantiko at sweet, but I love you. At kung kailangan patunayan ko iyon sa'yo araw-araw, so be it. Oh, Ruel. So, will you marry me, Sophia? He sheepishly asked her. Uncertain, she wondered how he could doubt her desire to spend the rest of their lives together. Tumango siya. Yes, I'll marry you, Agent Arbolado. I love you. Muntik na siyang mapasigaw nang haklitin siya nito at iikot sa ere. Isa lang ang alam niya sa ngayon. She couldn't imagine her life without him anymore. Natitiyak niyang mas magiging maganda ang pagsikat ng araw sa umaga at paglubog nito sa gabi. Hindi na siya matatakot na muling harapin ang bukas. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig na Sophia at Ruel. At lagi po nating tatandaan, ang kanilang kwento ay isang patunay na hindi lahat na magkasalubong ay nagiging magkakampi. Pero ang pagkakataon nila ay naging simula sa isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.